August 4, 2026, Martes. Wala nang bagyo pero may bago namang low pressure area. Kaya ingat pa rin mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Patay at 3 ang sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa Davao City. Kung akong tatanungin, scam ito. Private Prosecutor Attorney Lorna Capulan, tinawag na scam ang sistema ng paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd sa pagpapatuloy ng impeachment trial. 20 pesos na fuel discount para sa mga PUV driver. Pinag-aaralan na ng DOTR at LTFRB sa gitna ng tumataas na presyo ng petrolyo. 2 low pressure area sa loob ng PAR at Habagat inaasahang magpapaulan sa bansa. At Filipino tennis sensation Alex Ayala. It's Ayala's magical moment. Nakamit ang makasaysayan at kauna-unahang WTA singles title sa Mubadala DC Open. Sugatan ang 4 na tao nang magkarambola ang 4 na wing van sa Bogo City, Cebu. Isa sa mga biktima ang nasa malubhang kalagayan ngayon. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit. Ginising ang mga residente ng Bogo City kaninang umaga ng malakas na lagapak ng mga sasakyan matapos magkarambola ang 4 na wing van sa isang intersection ng National Highway. Ayon sa mga nakakita, nakalinya ang 3 wing van sa may intersection dahil naka-red light nang bigla silang banggain ng kulay violet na wing van. Sa lakas ng impact, tila latang napisat ang 2 wing van sa gitna. Sa video, maririnig pa ang tila paghingi ng saklolo ng mga biktimang naipit sa loob ng truck. Agad namang rumesponde ang mga rescue team at sumaklolo sa mga biktima. Patuloy pang nagpapagaling ang 3 sugatan habang nasa critical naman na kondisyon ang isa sa mga driver ng kulay green na wing van na si alias Alan. Iniimbestigahan na ngayon ng Bogo City Police Office ang insidente upang malaman ang tunay na sanhi nito. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Sugatan ng 3 pasahero at namatay naman ang 2 sa magkahiwalay na aksidente sa Davao City. Sa videong ito, makikita na nagliliyab ang motorsiklo habang nakahandusay sa kalsada ang driver matapos mabundol ng isang SUV sa National Highway sa Davao City nitong Lunes ng gabi. Ayon sa investigasyon, magda-drive-thru sana sa isang fast food chain ang mga sakay ng motor nang bigla na lang silang nabundol ng SUV na mag-U-turn. Nasa kritikal na kalagayan ngayon ang lalaking biktima habang nagtamo naman ng sugat ang babae. Samantala, tumilapo ng isang rider matapos madisgrasya rin sa Davao Coastal Road nitong Lunes. Patay naman ang mag-asawa matapos mabundol ng isa sa mga riders na sangkot sa illegal drug racing sa Davao City. Sugatan ng isang driver matapos sumalpok ang minamaneho niyang tricycle sa isang van sa Baybay, Leyte. Yan ang umarangkadang balita ni Jay Barion. Sa kuha ng dashcam video, makikitang biglang nag-counterflow ang isang tricycle sa kurbadang bahagi ng kalsada sa barangay Maybog, Baybay, Leyte kahapon. Maya-maya pa, sumalpok ang tricycle sa kasalubong nitong van. Makikita rin sa video na sinubukan pa ng driver ng van na iwasan ang kasalubong nitong tricycle. Pero hindi na ito nailagan dahil sa bilis ng pangyayari. Dahil sa lakas ng pagsalpok, tumilapon ang driver ng tricycle at nagtamo ng malalang sugat sa katawan. Nagsasagawa na ng imbestigasyon ang autoridad sa nasabing insidente. Ako si Jay Barion ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Sa pulsa video ang pangbubugbog ng isang estudyante sa kapwa niya estudyante sa Cebu. Nagbabalik si Clark Pasuit. Viral ngayon sa social media ang video na ito kung saan makikitang ginugulpe ng isang estudyante ang kapwa nito estudyante sa Barangay Talamban, Cebu City.
Makikita sa video na ilang ulit na sinuntok ang biktima. Kita rin sa video ang iba pang mga estudyante na tila nanonood sa panggugulpi. Dinig din sa video ang boses ng iba pang mga estudyante na tila hinihikayat pa ang pananakit. Nangyari ang insidente noong July 29, ngunit na-upload ito sa social media kahapon na agad namang nag-trending at umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens. Kaninang umaga, ipinatawag ng barangay ang mga estudyanteng nasangkot, pati ang kanilang mga magulang, school principal, guidance counselor at mga guro ng mga estudyanteng pawang mga grade 7. Kasama ang barangay officials at GAD representatives, nagkaayos na ang dalawang bata, maging ang mga magulang nito. Kasama na rin sa pinag-usapan kung sino ang sasagot sa pagpapa-ospital ng biktima na nagtamo ng mga sugat at pasa sa katawan. Patuloy naman ang monitoring ng mga otoridad upang maiwasan ang ganitong insidente sa loob ng paaralan. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Sa ika-12 araw ng paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte, nagpatuloy ang Senate Impeachment Court sa pag-ungkat ng katotohanan sa likod ng confidential funds. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela. Ninya, kung kahapon nga ay isiniwalat ni Attorney Roderick Wamil kung paano ginastos ang unang 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President simula December 21 hanggang December 31, 2022, muling iginiit ni Wamil na ang natitirang tatlong transaksyon mula una hanggang pangatlong quarter ng 2023 ay merong pa ring paglabag ang OVP pagdating sa paggamit at pagliquidate ng mga ito. Dahil dito umabot ang COA sa pag-issue ng notice of suspension sa ahensya. Ay na si Alex. Under the joint circular po, yung notice of suspension is a written notification because it appears that the disbursement is irregular, illegal, or improper. 21D. Lumalabas kasi sa accomplishment reports na ang pinagsamang 82 million pesos mula sa first at second quarter ng 2023 na ginamit para sa medical at food aid, pati ang 20 million pesos na ginamit naman sa payment of incentives o traveling ay hindi nararapat na makasama sa paggagamitan ng confidential funds base na rin sa Section 4.8 ng Joint Circular 2015. Tinanong naman ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan kung ano ang saklaw ng confidential operations. Kasama ba sa physical and financial plan ang Christmas party? Yung agency po ang makapag-answer niyan. Okay, kasama ba dyan? Yung physical and financial plan po kasi ay ginagamit nila to support their allocation. Okay, kasama ba dyan tree planting? It is outside po my authority to answer that since agency lang po ang makakasagot niyan. Okay, kasama ba dyan ang magbibigay ka ng awards? If I am to relate po yung sinabi nyo dun sa item 4.8 of the joint circular, hindi po kasama yung mga binanggit nyo dun sa allowable expenses po. Sa pagdako naman ng prosecution sa disbursement ng confidential funds ng DepEd, lumalabas na wala rin itong kaukulang dokumento na sumusuporta sa ilang confidential projects at activities gaya ng counter-insurgency programs, abuse prevention and control within schools, anti-illegal activities operations at anti-extremism o terrorism programs na nagkakahalaga ng tig 37.5 million pesos para sa tatlong quarter ng 2023. Mainit ngang nagtapos ang direct examination ng prosecution ng tawaging scam ni Kapunan ang paggamit ng parehong OVP at DepEd ng kanilang confidential funds, bagay na na-strike out mula sa records. Sa pagsapit naman ng cross-examination ng depensa, ipinakita ni Attorney Michael Powa ang isang kopya ng Special Allotment Release Order noong December 22, 2014 bilang patunay na ang confidential funds ay na-release sa Office of the Vice President noong hindi pa si Duterte ang Vice Presidente. Bukod dito, ipinunto rin ni Powa ang COA Circular Number 92385 dated October 1, 1992 na nagsasabing ang confidential activities ay hindi maaaring ibulgar lalo't kung makaapekto ito sa national security o sa success ng confidential operation. Ninya, bukas nga ay magpapatuloy ang pagsalang ni Attorney Roderick Wamil para naman sa clarificatory questions at interdictions ng senator judges. Ninya? Maraming salamat, Angela Babad.
Himuin pa natin ang mga nangyari sa impeachment trial ngayong Martes. Makausap natin si House Prosecution Spokesperson at Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa Jr. Magandang gabi. Magandang hapon po, Attorney Tolosa. Magandang hapon, Jack. Magandang hapon din sa lahat natin mga taga-subaybay ngayong araw. Apo, and Attorney, sa pagpapatuloy po ng pagtalakay sa Article 1, kumpiyansa po ba kayo na na-establish nyo yung sinasabing misuse ng confidential funds? Well, Jack, ayaw natin pangunahan kung anong magiging pagtitimbang na gagawin ng impeachment court ukol dito sa naging testimonya ng ating mga testigo. But ang masasabi namin na so far, nailatag ng mga testigo natin yung mga importanteng bagay na gusto naming napatunayan sa pamamagitan nila sa paglilitis na to. So magmula dun sa mga land bank managers na napatunayan na nila na nakuha itong mga bultong-bulto ng cash, ng pera ng Office of the Vice President and Department of Education. Ngayon naman, pumunta naman tayo dito sa representative ng COA, si Attorney Roderick Wamil, na paliwanag sa atin ano ang proseso na sinusundan sa paggamit at pag-liquidate ng mga confidential funds. At dito mismo, sa kaso na to, paano liniquidate ng Office of the Vice President at DepEd itong sa kanilang paggamit nitong confidential funds na nagahalagang 500 million o kalahating bilyon for the Office of the Vice President and 112.5 million sa Department of Education. So if I could just emphasize dito sa testimonya ni Attorney Wamil, napakahalaga na nasabi niya na una, maliwanag, napakadaming dokumento na inisa-isa niya. Dinasa niya na ito ay pinirmahan mismo ng Vice Presidente, na madami siya doon, approved by the Vice President, certified by the Vice President. Clearly, hindi masasabi na hindi alam ng Vice Presidente ang gamit at pag-liquidate nitong confidential funds na ito. Pagkatapos, inisa-isa din ni Attorney Wamil kung ano yung mga naging issues na nakita niya since siya mismo ang nag-audit nitong public funds na ito. So, tulad na for example, ng mga problematic na mga acknowledgement receipts, doon na natin nakita kahapon yung Mary Grace Piatos, may iba pa palang Piatos, yung merong Andy Lim at ano pa, At for example, dito kay Mary Grace Piatos, nakita doon, nakatanggap siya ng 70,000 pesos, tapos ang nakalagay ay medicine, So, at nung sabi nga niya, kung gamot ang binigay sa kanya, pero nasa official receipt, wala, So paulit-ulit yan, narinig naman natin kanina na sabi niya, walang na-submit na proof na itong mga ganitong klaseng rewards na binibigay supposedly sa mga ganitong tao ay talagang nabigay sa kanila kapag may nakalagay na expense na medicines, food, travel allowance, walang patunay na nagkaroon talaga ng ganitong expense. Okay, and Attorney, kanina yung sa point nga ni Attorney Poa na hindi pwedeng ibulgar yung mga ibang details ng pag-ano sa confidential funds. Lalo na kung national security ang pinag-uusapan. Ano po masasabi niyo dito? May kaugnayan kaya ito? Kaya itinago, ikinubli sa mga different names yung mga recipients. Well, sinagot din ho yan ni Attorney Wamil on redirect examination. Tulad nga sinabi niya, hindi ho yan dahilan para hindi i-liquidate ng maayos yung paggamit ng confidential funds. Dahil sabi nga niya, these are public funds. So dapat ma-account ng mabuti paano ginamit itong mga to. At sabi nga niya, naka-base dito sa joint circular which governs the use and liquidation of confidential funds. Ang auditing process dyan, it should be strictly followed. Hindi pwedeng substantial compliance. So, maliwanag. Nasabi niya, confidential ang paggamit pero ang hindi confidential accountability dito, kailangan sundan yung mga maliwanag na requirements under the joint circular. And Attorney, ko natatandaan ko yung mga, I think that was last week, na naghanap si Senator
Ping Lacson ng magiging kumbaga competent na para magpaliwanag tungkol sa tamang paggasta ng confidential funds. Would you say na itong si COA Auditor Wamil ay would be enough para maano yung hinahanap ni Senator Ping? Masabi natin competent. Yes, definitely napakita naman ho yung competence niya, no, at malawak ang kanyang experience, no, sa pag-audit ng mga confidential funds. So napaliwanag naman niya ng mabuti anong proseso na dapat sundan dito. Pero hindi pa ho siya ang huling witness namin na ipipresenta namin sa bagay nito, no. So meron pa ho tayong mga sumusunod pa na witness na presenta dahil ang layunin natin pagkatapos natin magpresenta ng ebidensya ukol dito sa question ng confidential funds, no, masasagot ho natin lahat ng mga katanungan na meron ng kababayan natin at ang mga senator judges, no, paukol sa ano ba ang tamang proseso na sinusundan sa confidential funds at ultimately nasundan ba itong proseso na to ng Vice Presidente, napatunayan ba niya na nagamit itong pera na to para dun sa mga allowed purposes and declared purposes nila. And Attorney, huling tanong na lang po, of course, sa social media ay marami tatanong kung eventually ba kailangan iharap ng etong sila Mary Grace Piato, sila Andy Lim? Paano ba ang magiging process po dito? Well, clear naman magmula dun sa simula, no, even in articles of impeachment, ang posisyon namin dyan, these are fictitious persons, hindi totoong tao tong mga to, no. But regardless, no, kung ihaharap pa natin or merong magpipresenta na supposedly sila itong mga tao na to, no, madami pa ring question na kailangang sagutin na conversely kahit hindi sila maharap, no, maliwanag na yung mga issues dito dahil tulad nga na sinabi ko kanina, specifically for example itong si Mary Grace Piatos, no, nakalagay supposedly ang tinanggap daw niya 70,000 pesos and then may nakalagay in parenthesis medicine, so parang ang sinasabi nakatanggap siya 70,000 worth of medicine, but again malaking issue dyan, nasaan ang patunay na talagang bumili nga talaga ng 70,000 worth of medicine. Oh? And syempre, it also raises the obvious question. Normal ba na ang ipang babayad mo ng reward para sa information ay medicine? Ginagawa ba talaga yan? So, regardless kung harap siya o hindi, madami ng mga importanteng question dito, no, na kailangang sagutin ng panig ng Vice Presidente o paukol dito sa gamit nila ng confidential funds. Oh, and obvious po, kunyari, gamot naman yung pinag-uusapan, bakit kailangan gawing confidential ito? I mean, hindi naman siya ganun ka-delikado or ano? Tama ho. No, medyo naliligaw ho yung mga kababayan natin sa issue na yan. Nakikita natin ang ginagawa nila sa social media. Ang sinasabi ngayon, no, merong some quarters are saying that na nakita nyo na at least ginamit sa gamot or pagkain, no? Pero unang-una, yun muna yung tanong doon. Talaga bang ginamit sa mga kadahilanan na yan, no? Pinangbili ba talaga ng gamot? Pinangbili ba talagang pagkain? Dahil nga tulad ng sinabi, Attorney Wamil, wala namang patunay na binili nga talaga yan dyan. Walang official receipts, walang sales invoices. Okay, sige nako, maraming salamat po sa inyong panahon, Prosecution Spokesperson at Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa Jr. Sir, magandang gabi po. At Maraming salamat din, Hodjek, at magandang gabi rin. Nalusaw na ang low pressure area na dating Bagyong Luis, pero isa namang low pressure area ang tumaas ang tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Humingi tayo ng update sa lagay ng panahon kay Justine Ignacio. Justine? Yes, Ninya, nalusaw na ang binabantayang low pressure area na dating naging Bagyong Luis
alas 2 nitong hapon. Sa huling ulat ng Pag-asa, alas 5 ngayong hapon, isang low pressure area naman ang tumaas ang tsansa na maging bagyo. Huli itong namataan 180 kilometers sa kanluran ng Bacnotan, La Union sa West Philippine Sea. Base sa latest track ng Pag-asa, mataas ang tsansa na maging mahinang bagyo ito sa susunod na 24 oras at kung sakali ay tatawagin itong bagyong Maymay. Ito na ang magiging ika-13 bagyo ngayong taon at ikalawang bagyo naman para sa buwan ng Agosto. Samantala, maliban sa binabantayang low pressure area, isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Dolphin ang patuloy na minomonitor ngayon ng Pag-asa. Sa huling tala ng ahensya, namataan ng bagyo 2,095 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Kumikilos ang bagyo pakanluran sa bilis sa 20 kilometers per hour. Hindi naman iniaalis ng Pag-asa ang posibilidad na pumasok ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility, ngunit hindi naman ala nakikita na maglalandfall ito sa Pilipinas. Gayunpaman, habang lumalapit si Typhoon Dolphin sa ating bansa, palalakasin ito ang southwest monsoon o habagat na siyang dahilan ng mga pag-uulan sa bansa. Ninya, dahil naman sa low pressure area na posibleng maging bagyong Maymay, 100 to 200 millimeters na pag-ulan ang inaasahan sa La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales ngayong araw, kaya posible ang mga pagbaha. 50 to 100 millimeters sa pag-ulan naman dulot ng habagat ang mararanasan sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro sa susunod na 24 oras. Pinag-iingat naman ang mga residente sa mga nasabing lugar at pinananatiling maging updated sa lagay ng panahon. At yan na muna ang latest. Balik sa inyo, Ninya. Maraming salamat, Justine Ignacio. Energy Regulatory Commission nagpatupad ng 3 magkakaibang rate adjustment. Marami pa maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Ilan pa umanong anomalya sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte ang lumitaw sa pagpapatuloy ng kanyang impeachment trial ngayong Martes. May umarangkadang balita si Mari Ocampo live. Mari? Ninya, mas nahimay pa nga ni COA State Auditor Roderick Wamil ang mga red flag sa confidential funds na hiningi ni VP Sara. Ayon nga sa House Prosecution, lalo lang nitong napatibay ang kanilang alegasyon na talagang mali ang paggamit sa naturang pondo. Yung pong pumirma para doon sa mga acknowledgement decisions. Hindi pinalampas ni House Prosecutor Terry Ridon ang inamin ni COA Auditor Roderick Wamil sa kanyang pagtestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Kwento niya, ilang senior officials ng Office of the Vice President at Department of Education na nasa ilalim noon ni VP Sara ang nakipagpulong sa kanya noong siya'y parte pa ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO. Present sa naturang pagdinig noong September 2023, sina OVP Chief of Staff Zulaika Lopez at Attorney Michael Powa na noong panahon na iyon ay ang Chief of Staff ng DepEd. They ask po if instead of an audit observation memorandum in case may audit findings, ay audit query na lang po yung i-issue sa kanila. Hindi pinagbigyan ng ICFAO ang kanilang request at tuluyan ng nag-issue ng AOMs ayon kay Wamil. Medyo makapalimuka ng mga involved doon sa OVP. Sino ba yung mga yon? OVP at Department of Education to even ask an audit query from the Commission on Audit. Sa pagtataya ni Ridon, sinubukang impluwensyahan ni Lopez at Powa ang desisyon ng COA sa halip na hayaan na lamang ang ahensya na gawin ang kanilang trabaho. Nakita ni Wamil na maling paggamit ng confidential funds ng OVP ay ang medical at food aid travel expenses, pati na rin ang ilang rewards na wala namang katibayan. Kapareho rin ang nakita sa DepEd, pero ang kapansin-pansin ay ang disbursement vouchers at liquidation reports na tinukoy ang paggasta para sa maintenance and other operating expenses o MOOE sa halip na confidential fund expenses. Pag sinabing maintenance and other operating expenses po, wala po siya specific
specifically dun sa enumeration ng item 4.8. Based on these documents, nakalagay po MOOE and not confidential fund. Ang tinutukoy na 4.8 ay ang nakapaloob sa Joint Circular 2015-01 na guideline sa paggamit at pag-release ng confidential at intelligence funds. Ang MOOE ay pera na regular na ginagamit sa pang-araw-araw na operasyon ng ahensya, samantalang ang confidential funds naman ay espesyal at hiwalay na pera na para lamang sa mga confidential operation. There seems to be a pattern dahil 2-3 beses yata na isubmit na MOOE kasama dun sa kanilang justification. So, merong irregular at merong highly questionable dyan sa liquidation na yan. Napitik din ng COA ayon kay Wamil ang pag-aproba ng disbursement vouchers ni Nooy Finance Undersecretary Annalyn Sevilla sa halip na ang agency head na sa sitwasyon noon ay si Vice President Sara Duterte. Nailantad ngayong araw po na ito, yung pong pagiging scam, iskandalo, nito pong confidential funds misuse. Nakita po natin yung pattern ng maling paggamit, yung pong mga peking mga pangalan. Samantala nga niya, mas pinalawig pa ng impeachment court itong sabina para kay COA Supervising Auditor Celine May Del Campo hanggang 11 nga ng Agosto na inaasahangang magpapatuloy ng pagtestigo kaugnay nga sa pag-audit doon sa confidential funds ni VP Sara. Samantala naman, ayon kay Lead Prosecutor Jinky Luistro, isasubmit na nila bukas, Miyerkules, yung listahan ng mga susunod pa nila na testigo. Ninya? Mari, so bukas, ano naman ang inaasahan natin? Magpapatuloy pa ba itong si Wamil o may iba na silang ipapakilalang witness? Bukas niya titignan natin kung sasalang pa rin si Wamil sa witness stand, pero base kasi sa nangyari kanina, inilista ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero yung mga senador na gustong mag-interject at medyo mahaba-haba itong listahan na to at titignan natin kung papasok pa sa oras yung pagsalang ni Wamil sa witness stand. Ninya? Maraming salamat, Mari Ocampo. Naniniwala ang 4 sa bawat 10 Pilipino na bribery ang pinakaseryoso at kailangang bigyan ng pansin sa mga kasong nakasaad sa impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. Ayon sa tugon ng masa survey na isinagawa ng Okta Research, 43% ng mga Pilipino ang sumagot ng bribery. Sinundan naman ito ng maling paggamit ng confidential funds sa 28%. 10% ng mga respondent ang nagsabing hindi maipaliwanag na yaman at 10% din ang sumagot ng grave threats. Samantala, 8% naman ang nagsabing hindi nila alam ang pinakamabigat na aligasyon. Isinagawa ang survey noong July 4 hanggang 11, 2026 sa 1,200 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interviews. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Professor Ranjit Rai, ang presidente ng Okta Research. Magandang gabi, Professor Rai, and welcome back sa Arangkada Balita. Yes, magandang hapon po sa atin lahat at sa lahat na nakikinig po sa. Magandang gabi na pala sa atin lahat. Thank you for inviting us. Prof, 43% ang nagsabing bribery ang pinakaseryosong charge. Bakit bribery ang nanguna sa pananaw ng publiko kumpara sa ibang mga usapin like grave threats? Well, siguro unang-una ang bribery, ang issue ng corruption. Yung unang dalawa na mataas ang rangko doon sa pananaw ng ating mga kababayan, yung bribery or panunuhol at maling paggamit ng confidential funds. Lahat yan nakatutok sa corruption yan eh. And malaking bagay ho yung issue ng corruption sa ating mga kababayan. Yung bribery ho, dun sa iba naming survey, tinanong namin yung mga kababayan natin, ano ba ang pinakamadalas yung na-experience na corruption o forma ng corruption sa ating bayan? Yun nga, panunuhol, galit ng mga Pilipino sa ganyan. Yung sa naman, maling paggamit ng confidential funds, dahil rin ng panunuhol, pamilyar rin mga kababayan natin yan kasi napag-usapan yan tungkol kay VP Duterte sa
siguro nagdaan na 2 taon na congressional hearing. So siguro kaya sinabi nila, bagamat lahat naman ng kaso, aligasyon ay seryoso, itong dalawang pinaka seryosong mga aligasyon against our Vice President. So number 1, familiarity. Number 2, na-experience nila yan, naintindihan nila yung issue ng corruption, lalo na yung panunuhol. Opo. Pero matagal nang controversial itong confidential funds na ngayon nga ay dinidinig sa impeachment trial. Pero compared doon sa bribery na 43%, 28% lang ang nakatutok dito. Paano ninyo ipapaliwanag itong shift na ito sa priority ng mga tao? Saan ba yung bribery sa impeachment trial ni VP Sara? Meron ba? Ang issue ng ang basic na tinatanong dito sa tinatanong natin sa ating mga kababayan dito sa survey na to. Ano para sa kanila ang pinaka-seryoso? Ano dapat pinaka-priority na bigyan ng pansin ng impeachment court? So ang lumalabas bribery o panunuhol ang una, pangalawa yung sa confidential funds, pangatlo ho yung hindi ma-explain na yaman, at pangapat yung yung grave threat. So, ang rason kung bakit ganyan yung arrangement, yun nga, number 1, familiarity, naintindihan nila yung dalawang unang, what you call this, allegations, kasi nga they deal with corruption. So, yun yung overriding reason kung bakit mataas sila dun sa ranking. Pero hindi ibig sabihin na hindi importante yung iba. Ang sinasabi nila, ang pinakaseryosong aligasyon ay itong corruption-related cases po. So importante rin sa site ni VP Sara, mapaliwanag na mabuti kung ano yung posisyon nila dito, ano yung sagot nila sa mga issue ng korupsyon. Na tinalakay ngayon sa impeachment 11th day, impeachment hearing, 11th day na natin ngayon. So napag-usapan yung misuse ng ating confidential funds. Opo. Yun nga, still, going back to bakit 10% lang yung unexplained wealth at saka grave threats na parang very obvious, di ba? Talagang may video siya na kumbaga nagwala and, di ba, napaulit-ulit nating napapanood. Parang marami nagtataka, talaga 10% lang yun compared doon sa mga naunang 43% na bribery at confidential funds nga na 28%. I mean, even unexplained wealth is only 10%. Do you think this will change as the impeachment trial goes on? Siguradong magbabago pa yung mga numero na to. Kasi ginawa lang naman tong ating survey July 4 hanggang 11. So yung unang linggo lang o unang mga 2 o 3 impeachment trial days lang ang na-cover nito. Siyempre ngayon, nasa day 11 na tayo, lampas isang buwan na tayong nakikinig sa impeachment. At mas marami na tayong naintindihan tungkol sa kaso. Marami tayong naintindihan doon sa mga allegation against the Vice President. Marami ng ebidensyang lumabas. At sigurado magbabago ang pananaw kung ano yung mas seryosong sa mga kaso na inihain against the Vice President. So magbabago pa yung mga numero na to. Pero yung unexplained wealth, pati yung grave threat, palagay ko hindi kasi naintindihan ng mga kababayan natin kung ano yon. Medyo hindi na pag-usapan ng mabuti doon sa hearing sa House. Pero ngayon, dahil napag-usapan siya ang unang-unang napag-usapan dito sa impeachment trial natin, palagi ko magbabago ang pananaw ng mga kababayan natin dito. So, ginawa tong survey bago dininig sa impeachment trial yung grave threats? Tama po ba? Yes. Bale, na-capture niya yung unang dalawang impeachment, 2 to 3 impeachment trial days So na-capture yung grave threats, Okay. To some extent. Pero nagsisimula pa lang yung impeachment trial nun. Hindi pa lahat naiintindihan yung mga detalye ng kaso. Pero ang ibig sabihin lang naman, hindi na sinasabi ng mga kababayan na hindi importante ito. Ang sinasabi niya, ang mas seryoso mga aligasyon ay nakatali dun sa issue ng korupsyon. Para sa ating mga kababayan, malaking bagay ang korupsyon Galit ang mga kababayan natin sa korupsyon. At importante for the side of the defense ng ating Vice President, ma-explain nila mabuti na unang-una walang nangyari.
on the side of the prosecution na naging klaro ngayong araw, talagang mukhang may misuse sa public funds natin, lalo na pagdating sa confidential funds. Yung first day ng or second day ng hearing ngayon on confidential funds, mukhang very successful yung yung prosecution in trying to lay out yung mga arguments. So yan yung buod ng survey na to. Yung survey na to hindi lang itong tanong ang tinanong namin. Last week naglabas din kami ng survey, ano ba ang dapat pamantayan o batayan ng impeachment court ng mga judges natin sa pagdesisyon sa kaso ni VP Sara Duterte. Number 1, dapat daw ebidensya at ang batas ang magiging batayan para gumawa ng desisyon or pamantayan para gumawa ng desisyon whether to convict or to acquit. Pangalawa, sinasabi nila political considerations. Pero doon sa numero, 70%, 7 out of 10 Filipinos sinasabi dapat ang pangunahing batayan para magdesisyon yung mga senator judges natin ay ang ebidensya at ang batas. So yan, consistent ho. Klaro sa ating mga kababayan, gusto nila ng patas, walang kilikilingan at evidence-based na trial. At pangalawa, nakikita nila corruption, yung mga allegation ng corruption, yun ang mga pinaka-importanting kaso na dapat talaga matugunan ng both defense at saka ng prosecution. All right, nako. And given these numbers, ano ang dapat maging takeaway ng Congress at ng Kamara kung sakaling maghain o magproseso ang impeachment ng impeachment complaint laban kay VP Sara? Ay, dito, number 1, ang mga kababayan natin talagang pangalawa, dahil lang sila lumabas sa survey, mayorya ng mga kababayan gusto magkaroon ng impeachment trial para mapalibot o mabigyan yung pagkakataon ng Vice President makasagot yung mga katulad niya, mga kaso sa kanya. So number 3, inununo yung taong bayan. And gusto nila ng isang patas na proseso na walang kinikilingan at nakabase sa ebidensya. All right. Maraming salamat, Professor Ranjit Rai, sa inyong oras at malinaw na paliwanag. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Nakipagpulong na ang DOTR sa LTFRB para sa interim fare hike at 20 pesos fuel discount para sa mga PUV driver kasunod ng pagsirit ng presyo ng langis. May panawagan naman ang palasyo sa ilang grupo na magsasagawa ng transport strike. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler. Pinag-aaralan na ng Malacanang ang sinumiting rekomendasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa interim fare hike at 20 pesos fuel discount para sa mga PUV driver. Kasunod ito ng pag-aray ng ilang mga tsoper at transport groups dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na kasalukuyang nakikipagpulong ang Department of Transportation sa hiling na dagdag pasahe at diskwento para sa mga tsopera. Sa ngayon ay pinag-uusapan po, nakausap po natin mismo si Secretary Banoy at mayroon po siyang pakikipagpulong sa Office of the Executive Secretary para pag-usapan po ang mga detalye patungkol dito. Dagdag pa ni Yusek Castro, magpapatuloy pa rin naman ang 10 pesos fuel discount para sa mga PUV driver hanggang sa katapusan ng Agosto. Sa kabila ng petisyon ng dagdag pasahe ng ilang transport group, sinabi ng palasyo na sinisigurong dadaan ito sa usapan habang isinasaalang-alang ang mga commuter. Well, ang sabi naman ng Pangulo, sana ay hindi makaapekto kung magkakaroon ng pagtaas ng pamasahe o hindi magkakaroon ng taas ng pamasahe. Ayaw po sanang makaapekto ito sa ating mga commuters dahil alam po natin ang epekto ng krisis sa Middle East. Tinitingnan na rin ng pamahalaan ang maaaring maibigay na tulong sa mga apektado sa transport sector sa patuloy na pagtaas ng langis. Samantala, nakatakda namang magsagawa ng 3 araw na transport strike ang grupong Manibela sa darating na August 10 hanggang 12 bilang protesta sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Bagamat nire-respeto ito ng Malacanang, sinabi ni Yusek Castro na mas mainam na ma-resolve ang issue sa pamamagitan ng pakikipagdialogo. Aniya, lubos kasing maapektuhan ng kilos protesta ang mga commuter. Hindi po natin pinipigilan ang sino mang nais na magkaroon ng pagpaprotesta, but
still, hindi po siya makakatulong sa ating ekonomiya. Handa naman rin aniya ang gobyerno na tumugon para sa mga commuter sa araw na isasagawa ng Transport Group ang kanilang tigil pasada. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Nagpatupad ng 3 magkakaibang rate adjustment ang Energy Regulatory Commission na makakaapekto sa susunod na bayarin sa kuryente. Ito ay ang taas singil sa feed-in tariff allowance sa mga consumer ng Meralco at electric cooperatives. May hiwalay namang taas singil sa pass-through under recoveries. Sa kabila nito ay natasa ng ERC ang Meralco na i-refund sa mga consumer ang overcollection nito noong 2025. Ibig sabihin, bawas singil sa bayarin ng Meralco consumers sa loob ng 6 na buwan. Dahil dito, maaaring mabawasan ang singil ng Meralco pero may pagtaas naman sa mga consumer ng electric cooperatives. So overall, mayroon pa rin magiging pagbaba pagdating sa mga Meralco consumers. Kaya lang itong fit all, ito kasi ay ini-impose sa lahat ng ating mga consumers dahil ito nga yung ating insentibo para naman yung mga renewable energy developers ay magsipagtayo ng kanilang planta. Sa aming pagbabalik, NBI may hawak na ebidensya sa character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Sa ngayon ng AFP na dapat naunguna ang bawat opisyal ng gobyerno sa paninindigan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Kasunod yan na naging pahayag ni Defense Secretary Gibo Teodoro kaugnay sa mainit na isyong ito. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda. Sinigundahan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang naging pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na dapat lahat ng mga opisyal ng gobyerno ay manindigan para sa teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, suportado nila ang mensahe na gustong ilabas ng kalihim para sa paglaban sa ating karapatan sa mga nasasakupang karagatan. The members of the AFP have sworn to protect the territory of this country, to uphold our sovereignty. And we have proven time and again in the annals of history that the members of the AFP have laid down their lives, given the ultimate sacrifice. We expect every Filipino, every elected official, every appointed official to support our national interest, especially in the West Philippine Sea. Nitong nakaraan lang, sinabi ni Teodoro na dapat magbitiw na sa pwesto ang mga opisyal ng gobyerno na madalas kumampi sa China kapag pinag-uusapan ang teritoryo sa West Philippine Sea. Malinaw daw kasi na trabaho ito ng mga opisyal lalo pat pinirmahan ni dating Presidente Noynoy Aquino ang Executive Order No. 29 na nagbigay pangalan sa West Philippine Sea at kasama umano sa batas na yan na ang Pilipinas ang may kontrol sa karagatan. Ayon naman sa palasyo, walang mali sa pahayag ng kalihim at simbolo pa daw ito ng pagmamahal sa Pilipinas. Samantala, na-monitor naman ng Philippine Navy ang halos 50 mga barko ng PLA Navy at Chinese Coast Guard na pumasok sa loob ng West Philippine Sea nitong Hulyo. 14 na mga barko ang namataan ng Navy sa Ayungin Shoal, 22 naman sa Bao de Masinloc, 4 sa Escoda Shoal, habang 8 sa Pag-asa Islands. Higit 19,000 mga barko ang na-record ng Navy sa loob ng ating maritime domain. 14,000 dyan ang nagkaroon pa ng radio challenges. The total number of ships is fairly constant. If we are to graph them from January of this year to July, this would be average around 19,000 different ships, foreign and domestic, passing through our maritime domain. Wala umanong nagbago sa bilang na yan ng mga barko ng China na pumapasok sa ating teritoryo. Patunay na tuloy ang kanilang agresibong galaw sa loob ng West Philippine Sea. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Tiniyak ng Malacanang na isaalang-alang ang lahat ng hinaing ng publiko kaugnay sa planong pagtatayo ng AI hub na Pax Silica sa New Clark City sa Tarlac. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
Taong 2025 nang inilunsad ng US Department of State ang Pax Silica. Isa itong International Economic Security Framework para bumuo ng ligtas at pangmatagalang mapagkukunan ng supply para sa AI, semiconductor at minerals. 23 bansa ang lumagda sa naturang kasunduan, kabilang ang Pilipinas. Pero sa lahat ng bansang ito, sa Pilipinas magkakaroon ng pinakaunang Physical Industrial Project. Planong itayo ang isang 4,000-acre o mahigit 1,600 hectares ng semiconductor at artificial intelligence ecosystem sa New Clark City sa Tarlac. Ayon sa Bases and Conversion Development Authority, bubuo ang Pax Silica ng 200,000 dekalidad na trabaho at $180 billion sa kita sa Pilipinas kada taon. The Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. Pero ang proyektong ito, kakain ng likas na yaman. Ayon pa sa BCDA, kapag nakumpleto ang Pax Silica, maaaring abutin ng 130 million liters ng tubig kada araw ang magamit nito. Kaya niyang magpainom ng 1 milyong katao. 3 gigawatts ng kuryente din ang ikokonsumo nito, katumbas ng 16% ng grid capacity ng Luzon o katumbas ng kuryente sa buong Metro Manila. Gagamit din ito ng mineral deposits gaya ng nickel at cobalt. Ikinatatakot ng ilang progresibong grupo ang magiging epekto nito sa mga karatig komunidad at sa kalikasan. Bukod pa rito ang aspekto ng seguridad. Sa Kamara, isinusulong na ang isang congressional inquiry. Kahit ang Department of Justice, nakahanda na umanong pag-aralan ng legalidad ng Pax Silica. Pero sabi ng BCDA, tutugon ang proyekto sa mga environmental laws at iba pang batas ng Pilipinas. Wala din umanong komunidad ng indigenous people ang maaapektuhan nito. Kaya nga po, ito ay inihahayag ng ating pamahalaan patungkol sa Pax Silica dahil kung sino man po yung ibang mayroong issue patungkol sa di umano magiging problema sa supply ng tubig, sa supply ng kuryente, lahat pong ito ay isinasaalang-alang ng pamahalaan. Sa ngayon, umaarangkada na ang ground assessment ng BCDA sa pagtatayuan ng Pax Silica sa New Clark City. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. May hawak ng ebidensya ang NBI kaugnay ng usapan ni dating Congressman Jing Paras at isa umunong talent manager para sa plano umunong siraan si Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nakatanggap siya ng sworn statement ng isang alias Jen at isang alias Ken kasama ang iba pang ebidensya. Nag-ugat ang imbestigasyon matapos ang operasyon ng NBI sa isang hotel sa Maynila kung saan naaresto ang isang talent manager at na-rescue ang 5 babae sa human trafficking. Sinabi ng isa sa mga babae na may planong iset up si Recto kasamang ilang kababaihan para gumawa ng sexual na aktibidad at palabasing pinagagamit sila ng pinagbabawal na gamot. Nakuha ni Filipina tennis star Alex Ayala ang pinakamalaking tagumpay sa kanyang karera matapos masungkit ang kampyonato sa Mubadala DC Open. Ito ang kauna-unahang WTA singles title ni Ayala at isa na namang makasaysayang tagumpay para sa Pilipinas sa international tennis. Yan ang umarangkadang balita ni Migs Bustos. Sa wakas, kampiyon. It's Ayala's magical moment. Undefeated, si Pinay tennis star Alex Ayala sa Mubadala DC Open. Tinalo ang mga tennis champions tulad nila Olympic gold medalist Qin Wen Zheng sa round of 32, defending champion Phil-Canadian Leila Fernandez sa round of 16, tournament seed number 2 Elina Svitolina sa quarterfinals, Grand Slam champion Naomi Osaka sa semis, at world number 3 at top seed ang tournament Jessica Pegula sa finals. Tila naging tadhana ang final match. Panalo si Pegula sa first set, 6-4 nitong Lunes, oras sa Pilipinas. Ngunit tapos po ng match dahil sa sama ng panahon. Noong nag-resume ang match noong Martes, nagbago ang ihip ng panahon at malakang from behind win para kay Alex.
Sa last set, hindi na pa-score ni Ayala si Pegula at wagi 6-love. Umaapaw ang saya ng Pinoy fans na magwagi si Alex Ayala ng kanyang kauna-unahang WTA 500 crown at ang unang Filipino player in history na magwagi ng WTA Tour Level Singles title. Nagpaabot din ng message of congratulations sina Ann Curtis, MJ Lastimosa at Jericho Rosales. Siyempre, hindi pa uhuli ang kanyang mentor na si Rafa Nadal. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mismo, tuwang-tuwa sa pagkapanalo ni Ayala na hindi siya lang ang na-inspire kundi ang lahat ng Pilipinong nangangarap ng walang makakapigil. Pero nagbigay na po siya ng kanyang pagbati at karangalan sa buong taong bayan, sa sambayan ng Pilipino at ng ating bansa ang pagkapanalo po ni Alex Ayala. So congratulations. Dahil sa panalo, umusad si Alex Ayala sa career high number 20 sa WTA rankings. Ako si Migs Bustos ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Grabe, napapaklap ako. Ang galing ni Alex and talagang binalik niya yung national pride. Tsaka binati mo rin naman siya. Dapat kasama ka doon, kana Ann Curtis at Niña Corpus. Ganon. Pero alam mo, grabe talaga. Iba yung impact niya ni Alex Ayala. Actually, all over the world. Yung Toronto na susunod, sobrang sold out. Tapos yung natira, ang mahal-mahal. For his Iba talaga yung following niya. Iba ngayon, oo. Well, talaga namang, yes, go get them. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Niña Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.